Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Heso Kristo mula sa iba't ibang dako sa Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din po sa iba't ibang dako sa iba't ibang mga bansa sa buong daigdig na nilikha ng ating Panginoong Diyos. Ngayon po ay araw ng Wednesday, May 13, 2020. Sa ating kalendaryo, ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, ay narito muli upang ating pasinayaan ang banal na presensya ng ating Panginoong Diyos sa ating kalagitnaan. Kung kaya't narito po ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, and prayer. Tayo po ay sumandaling lumapit sa Diyos sa diwan ng panalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po na kami po'y inyong ginising na malwalhati sa panibagong araw na ito na kaloob mo sa amin. Nadama namin, O Diyos, ang dampi ng inyong pagmamahal, ng inyong banal na espiritu na gumising sa amin, O Diyos. Kung kaya't ikaw ay aming mataus-pusong pinupuri, winawalhati, sinasamba, at pinapasalamatan dahil napakabuti mo sa amin, O Diyos. Maaari po ba na minsan pa ay pangunahan mo kami muli sa napakahalagang gawain na ito na inyo pong ipinaggatiwala sa amin, O Diyos, para po sa episode 45 ng Ride On Ministry. Mahayag ka sa aming mga buhay, sa aming mga isipan at puso, at umaasa kami, O Diyos, na pagpalain po ninyo ang bawat isa. Sa pangalan ng Yesu Kristo, ito po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng malakas na Amen sa ating Panginoong Diyos. Kumusta ho ba kayo, mga kapatid sa Panginoon? Ano po? Kung ngayon ay May 13, isang o 2 araw pa matatapos na yung extension ng ECQ, ano po? At umaasa tayo na itong 16 hanggang katapusan ng Mayo nitong kalagayan po natin ay tunay na napakahirap po, pero yan ho naman ay makabubuti sa atin upang tayo ay mailayo sa salot global pandemic COVID-19 na ito. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. Kaya pagdating ng May 16 ay merong pagkakaiba uli. Kung merong ECQ, merong GCQ, merong MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine, at meron naman yung no quarantine na mga dako. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at magtiis lamang po tayo. Huwag po tayong mababagot at malalagpasan din natin itong kasalukuyang kalagayan natin. Hindi lamang po tayo nag-iisa, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang dako ng mundong ito. Kaya mawit po tayo mula sa ating mga puso ang awit ng puso na kung saan ay ating pong pupuriin ng ating Panginoong Diyos.
umaga naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo, ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo, ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo, ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Amen sa ating Panginoong Diyos, at tunay na napakabuti ng ating Panginoon na ito. Kaya awitin po natin ang as we gather before the presence of the Lord Jesus Christ. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His
mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Amen sa ating Panginoong Diyos. Sa tunay na dakila ang katapatan ng ating Panginoong Heso Kristo sa bawat isa sa atin. Kaya pinupuri natin at winawalhati ang Panginoon na ito, na hindi po tayo nagsasawa na tuwing umaga ay atin pong inaawitan, atin pong pinupuri, winawalhati, sinasamba at dinadakila ang matapat at magandang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya umasa po tayo na itong ating debosyon na ating pong masusumpungan sa karugtong ng Psalms 119 o awit 119, talatang 49 hanggang 56. Ano po? Yan ho yung ating bibigyan ng pansin sa pagkakataon na ito. Kaya ating pong pakinggan ng pagbasa, at kung hawak ninyo ang inyong banal na kasulatan ay buklatin ninyo at sumabay kayo sa pag-awit nitong awit 119, talatang 49 hanggang 56, na ito po yung sinasabi. Ang pangako sa lingkod mo, sana'y iyong gunitain. Pag-asa ang idinulot ng pangako mo sa akin. Sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay aliw. Pagkat buhay ang natamo ng pangako mo sa akin. Labis akong hinahamak niyong mga taong hambog. Ngunit di ko sinusuway ang bigay mong utos. Gumuguhit sa gunita ang payo mo noong araw, ikaw, Yahweh, sa lingkod mo, ang dulot ay kaaliwan. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwi kong namamalas yaong mga masasamang lumalabag sa iyong batas. Noong ako'y mapalayo sa sarili kong tahanan, ang awitin na nilikha ko ay tungkol sa kautusan. Ang ngalan mo'y nasa isip kong kumagat na ang dilim. Akin namang sinisikap na utos mo'y laging sundin. Nasasalig sa pagsunod ang tunay kong kagalakan. Kaya naman, sinusunod ko ang iyong kautusan. Ito po ang ating teksto na siyang salalayan ng ating debosyon sa umagang ito. At naway sa mga talatang ito ay nahayag ang kalooban ng Diyos sa panlasa ng ating pandinig at gayon din sa panlasa ng ating pakiramdam at gunam-gunam sa bawat salitang ito na naibasa sa atin. Kung kahapon, Martes kahapon, Martes kahapon,
ay yung binasa natin ay karugtong. Yung binasa natin, tinalakay natin na kahapon. Ano po? Talatang 41 hanggang 48, sapagkat sinisiris natin ito, maliban yung nakaraang araw ng Lunes ng gabi, sapagkat World Day of Prayer yung ating tinalakay at itinuon natin sa pananalangin as being announced by the Philippine Bible Society. Grenyo, nasa verses 49 to 56 pa lang tayo. Pero itong awit 119 ay hanggang 176 verses at merong 22 na topiko na inihahayag nitong salin na ito sa Tagalog. Kaya kahapon ay tinalakay po natin yung merong kinalaman sa pagtitiwala sa kautusan ni Yahweh. At meron akong dinala sa inyo na acronym ng TRUST kahapon sa panghuling bahagi na yung letter T para sa akin ay total trust. At yung letter R ay remaining trust. Ibig sabihin ay nananatiling pagtitiwala. At yung letter U ay unlimited trust. At yung letter S, sufficient trust. At yung letter T ay binigyan po natin ng yang para sa akin ay transmittable trust, sapagkat yung pagtitiwala natin na total trust at yung remaining trust, unlimited trust, at saka yung sustaining o sufficient trust ay itrinatransmit din natin. Ibig sabihin ay ipinapahayag natin. Ibig sabihin nun ay meron po siyang empowering element. At nagkakaroon ng panibagong talaga namang nagtitiwala sa ating Panginoon. Pero ngayon ay ang topiko dito ay merong kinalaman sa pananalig sa kautusan ni Yahweh. Kung kahapon nagtitiwala sa kautusan ni Yahweh, ngayon naman ay pananalig sa kautusan ni Yahweh. Mapapansin natin na yun pong binasa natin ayon sa salmistang ito ay maliwanag na sinasabi sa atin na yaong pangako ng Diyos na si Yahweh sa Kanya ay ang Kanyang pakiusap kay Yahweh ay sana ay Kanyang gunitain. Ibig sabihin ay Kanyang aalalahanin. Kung sa bagay, maraming mga pangako, lalo na po pag panahon ng eleksyon. Kahit na yung dagat ay naipapangako, lahat naipapangako para sa kanon ay makumbinsi yung puso, yung isipan, damdamin ng tao at maiboto. Pero karamihan sa panahon ng eleksyon ng mga nangangako, pagkatapos ng eleksyon ay napako na. Yaong sangkatutak na pangako na ipinangako sa taong bayan. Pero kakaiba kapag ang Diyos ang siyang nangako.
ay hindi po magmimintis. Yun ho ay kanyang tutuparin. At hindi kailanman nakakalimot ang Diyos sa bawat pangako na kanyang binitiwan. Bagaman ang salmistang ito ay ang kanyang panalangin at pakiusap kay Yahweh ay ang pangako sa lingkod mo sana'y iyong gunitain. Bagaman alam din ng Panginoon na iyon. Ngayon, ang naidudulot ng pangako ng Diyos, lalo na sa salmistang ito, si Haring David, ang lingkod ng Diyos, ang idinudulot sa bawat pangako ng Diyos sa kanya ay ang pag-asa. Hope. Ang pag-asa. Kaya nga ho, gayon na lamang yung lalim. Ano po? At lawak, gayon din yung tatag at tibay ng pananampalataya ng lingkod ng Diyos na ito sa kautusan ng Diyos. Siyempre, kaalinsabay din yung pananalig sa nagkaloob ng mga kautusan. Kaya maliwanag yung sinasabi ng salmista na sa gitna ng kahirapan. Alam niyo kung ano ang kanyang sinasabi na nadama? Walang iba kundi ang kaaliwan ng Diyos. Siyempre, sa pamagitan ng patuloy na pagkilos ng kaniyang banal na salita. At gayon din, ang mga salita at kautusan ni Yahweh ay nagbibigay din sa kanya ng kaaliwan. Nakakaramdam din siya ng kaaliwan na kung saan ay nagbibigay ng patuloy na pag-asa. At yun ang sinasabi nga ng salmista na naidudulot ng pangako ng Diyos sa kanya. Kaya nga po, sa gitna ng kahirapan, kayo, ako at lahat ng tao ay nakakaranas nito. Tanungin mo nga yung katabi mo dyan kung meron kang kasama. Ikaw ba kapatid ay nakakaranas ng kahirapan? Meron nga, ang sumunod na katanungan dyan ay anong klaseng kahirapan ang nararanasan mo? At ang pangatlong katanungan dyan ay ano ba ang nagiging epekto ng kahirapan na iyan na iyong nararanasan? Ano ba ang naidudulot niyan sa buhay mo, sa pamilya mo? At gayon din sa buhay mo na nakaharap, hindi lamang sa pangkasalukuyan kundi maging sa panghinaharap, yung future. At gayon din, meron ding katanungan na paano ka maiibsan sa anumang klase ng kahirapan na nararanasan mo. At sino ang katugunan sa kahirapan na nagpapahirap sa iyong buhay?
Kung sa bagay ay iba't ibang mga kahirapan na nagpapahirap sa atin. Merong mga nangyayari na nagpapahirap sa ating mga isipan. Na-stress tayo, nagkakaroon tayo ng anxiety. Merong kahirapan na talaga naman naapektuhan yung ating puso at damdamin. At merong kahirapan na pati na yung buong pagkatao natin ay nahihirapan na. Kaya may mga taon na kapag dumating yung pinakamahirap na yugto ng kahirapan sa kanilang buhay, di ho ba merong mga gumagamit ng dahas? Merong gumagamit ng patalim. Merong hindi mapigilan yung magnakaw o gumawa ng krimen o illegal na mga activities nang sa ngayon sapagkat yung ang kanyang inaakala na makatutugon sa kanyang kahirapan ay kahit na mali, kahit na alam niya kung ano magiging konsekwensya, kung ano ang magiging kapalit ng kanyang gagawin na labag sa batas ng Diyos at gayon din na labag sa batas ng Estado ay gagawin pa rin. Halimbawa, hindi natin alam kung intentional o hindi, yun hong nag-post sa Twitter, na nagbibigay ng 50 million ba yun o ano ba yun? Na pabuya sa makakapatay di umano sa ating presidente pero parang nahuli ng NBI. Merong kahit panahon ng COVID-19 ay nandun pa rin yung hindi mapigilan na talaga naman nasa ilalim pa rin ng droga. At iba't ibang klase ng kung paano hinaharap ng tao yung bawat kahirapan. Pero dito sa ating binabasa sa hinirang ng Diyos, ang salmistang ito sa gitna ng kahirapan kanya. Ayon sa verse 10, ang nadama ko ay aliw. Siyempre, kaaliwan mula sa Panginoon. Siyempre, kaaliwan mula sa salita ng Diyos. Siyempre, kaaliwan dulot ng kanyang masugid na nagtitiwala sa kautusan ni Yahweh at maging sa source ng kautusan ni Yahweh at gayon din yung kanyang pananalig kay Yahweh at sa mga kautusan o salita ni Yahweh. At lagi niyang nakikita at sa kanyang pagkikipag-usap nga kay Yahweh ay huwag siyang kalilimutan at laging gugunitain ng Diyos ang kanyang pangako sapagkat ang pangako ng Diyos sa kanya, ang idinudulot naman ay pag-asa sa kanya. Kaya amen sa ating Panginoon. Kaya sabihin natin na pangako ng Diyos. Nang dinudulot nito ay pag-asa. Sabihin natin ang pag-asa. At sa gitna ng kahirapan, ano po? Ang nadarama ay aliw. Ano po? Aliw mula sa Diyos, sa kanyang salita at gayon din sa patuloy na pagkilos ng kanyang banal na espiritu. Kaya nga dahil sa kaaliwan na yan, at dahil sa natatanggap niya at nararanasan na pangako ng Diyos na ang idinudulot ay pag-asa sa bawat pangako ng ating Panginoon ay sa gitna ng kahirapan ay nakadarama ng kaaliwan. At ang kanyang pananampalataya, sa kautusan ni Yahweh at maging kay Yahweh mismo ang Diyos na buhay na ito.
nanahayag sa pamagitan ni Jesucristo at patuloy ang kanyang revelasyon, ang kanyang pagkilos sa pamagitan ng kanyang buhay na banal na Espiritu. At maliban sa pag-asa, maliban sa kaaliwan na dinudulot ng pangako ng Diyos sa Kanya, at maging sa gitna ng kahirapan ng kanyang pananampalataya, mga kapatid, sa Diyos, na hindi lamang sa gitna ng kaaliwan, kundi pagkat buhay ang natamo ng pangako mo sa akin. Praise the Lord, hallelujah. Ano po? Buhay ang natamo ng pangako mo sa akin. Buhay. Sabihin mo sa katabi mo, buhay. Pero may karugtong yan. Ano po? Buhay na nakasalig, nakasampalataya sa Diyos na buhay na ito. Jesucristo at sa patnugot ng kanyang banal na Espiritu at gayon din sa patuloy na pagpapaalala ng bawat kautusan at mga salita niya. Kaya nga po, yung tindi ng kanyang pananalig sa kautusan ni Yahweh at maging kay Yahweh mismo ay hindi po nauwi yung kanyang pananalig sa kawalan. Kahit na sa bingit ng mga karanasan na kung saan ay naroon ng paghamak ng mga taong, yung binamit na dito ay mga taong hambog. Hindi humura ho yan, ano po? Hambog. Ano bang ibig sabihin ng hambog? Ano, Mrs.? Mayabang. Na kapatid ng mapagmataas, kapag mayabang ang tao, mapagmataas din siya. At kapag mayabang, may hambog at mapagmataas ang tao, mapangapi siya, mapanlait siya. At ang tingin niya sa kanyang sarili ay mas nakaangat siya, mas magaling siya kaysa iba. Pero itong salmistang ito, ang binabanggit niya, labis akong hinahamak niyong mga taong hambog. Ngunit di ko sinusuway ang bigay mong mga utos. Ganon katindi ang kanyang pagtitiwala at pananalig sa kautusan ni Yahweh at maging kay Yahweh mismo. Hindi mababaklas ng anumang paghamak ng mga taong hambog. Dahil sa kalagitnaan ng kahirapan, sa kalagitnaan ng panglalait at paghamak ng mga hambog, ay naroon ang kanyang pagkilala sa bawat kautusan ni Yahweh. Gumuguhit sa gunita ang payo mo noon araw. At ito na, ang kanyang sinabi sa verse 52, Ikaw, Yahweh, sa lingkod mo ang dulot ay kaaliwan. Ang dulot ay kaaliwan. Kailangan po natin ang kaaliwan. Ano nga bang nakapagpapaaliw sa atin? Sapagkat yung mga bagay sa mundong ito ay mga temporal na nagpapaaliw sa atin. Pero merong panghabang buhay na talaga namang nagpapaaliw sa atin na hindi kayang tumbusan ng material na bagay kundi pang matagalan at iyan ay pangbuhay na walang hanggan sa banal na piling ng ating Diyos na buhay.
Ang salmistang ito ay marunong din magalit. Marunong din pong magalit, katulad nyo, katulad ko, ay may panahon din na nagagalit tayo. Pero saan ba nagagalit ang salmistang ito? Ayon doon sa talatang 53, matindi ang kanyang sinabi, nag-aapoy ang galit ko sa tuwi kung namamalas. Nag-aapoy ang galit ko. Yaong mga masasamang lumalabag sa iyong batas, doon ho nag-aapoy, nagngangalit. Ano po? Yung kanyang galit sa tuwing nakakakita siya. Nakakamalas siya ng mga taong niyuyurakan at hindi mahalaga at kanilang nilalait ang batas ng Diyos. Nilalabag ang batas ng Diyos. Marami ho ngayon na talaga namang mapanglabag sa batas ng Diyos. Kahit na alam na bawal ito, at kung ano yung bawal ay iyon pa rin ang kanyang gagawin at hindi pa rin mapipigilan. Marami hong ganyan po na nangyayari sa lipunan, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa iba pang mga bansa. Kaya nga po dito, nung ako'y mapalayo sa sarili kong tahanan, ang awiting nilikha ko ay tungkol sa kautusan. Hindi ho lumalayo ang salmistang ito sa kautusan ni Yahweh. Sapagkat ang kautusan ni Yahweh ay tunay nga naman na nagbibigay ng direksyon, nagbibigay ng payo, nagbibigay ng wisdom, ng kaalaman, at nagbibigay ng paalaala. Sana nga po ay lagi natin gunitain, gunam-gunamin ang salita ng ating Panginoong Diyos, gaya po ng pagtitiwala at pananampalataya ng salmistang ito sa kautusan ni Yahweh at maging kay Yahweh mismo na siyang source ng batas ng kautusan. Ang ngalan mo'y nasa isip kong kumagat na ang dilim, akin namang sinisikap na utos mo'y laging sundin. Yung pagsusumikap at yung laging sundin. Kaya tularan po natin itong lingkod ng Diyos na ito. Kaya sa kanya naniniwala siya, sumasampalatay siya na nasasalig sa pagsunod ang tunay kong kagalakan. Kanya. Kaya naman, sinusunod ko ang iyong kautusan. Kaya napakahalaga yung pangako ng Diyos sa kanya. Napakahalaga yung pag-asa na itinudulot ng pangako ng Diyos. Napakahalaga yung kaaliwan na kanyang nadadama kahit sa gitna ng kahirapan, sapagkat natatamo niya ang buhay mula sa pangako ng Diyos. May galit siya, hindi sa anumang mga bagay, kundi sa mga bagay, sa mga masasamang lumalabag sa batas at kautusan ni Yahweh, at patuloy na kanyang sinisikap, sinusunod ang kautusan ni Yahweh sapagkat nakasalig nga sa pamagitan ng kanyang pagsunod ang tunay na kagalakan na nagbibigay ng kagalakan sa kanyang buhay sa araw-araw at sa tuwit-tuwin. Sa ating pagtatapos, ano po? Napakahalaga yung pananampalataya na yan.
At umaasa tayo na maging sa kaligtasan ang sinasabi doon sa Efesyo 2, talatang 8 hanggang 9 patungkol sa pananampalataya. Dahil sa kagandang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi to dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen sa Panginoon. At gayon din ang sinasabi doon sa Hebreo kabanatang 12, talatang 1 hanggang 2, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo buong tiyagang magpatuloy sa takbuhin na sa ating harapan. Itoon natin ang ating panin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya. At siya ring nagpapasakdal nito dahil sa kagahalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayoy naluklok sa kanang trono ng Diyos. At amen sa ating Panginoon. At nais ko pong magtapos sa pananampalataya. Meron akong acronym ng trust, meron din akong acronym ng faith, pananampalataya, pananalig. Para sa akin, yung letter F, faithful faith, tapat na pananampalataya. At yung letter A, active faith, aktibong pananampalataya, hindi lamang puro ngawa. At gayon din, yung letter I, involve faith. Meron siyang pakialam, kabahagi siya sa iglesia ng ating Panginoong Diyos, kabahagi siya sa buhay, ministeryo at misyon ng Diyos. At gayon din ang kanyang malasakit sa lipunan at iglesia. At yung letter T, talented faith. Ano po, kapag tayo'y masugid na sumasampalataya sa Panginoong Diyos, talaga namang binibigyan tayo ng maraming creativity. Binibigyan tayo ng maraming mga innovation and talents, gifts na magagamit natin sa aktibong pananampalataya, sa tapat na pananampalataya natin at sa nakaugnay at naka-involved na pananampalataya natin. At yung letter H na yan ang panghuli. Healthy and holistic faith. Malusog at pangkabuuan na pananampalataya. Ang pananampalatayang laging talaga naman okay, ayos. At ang pananampalatayang hindi nakukulong, kundi ang pananampalatayang talaga naman meron siyang kalayaan at meron siyang pagnanais katulad ng salmistang ito sa kanyang pagtitiwala at pagsunod pananalig sa kautusan ni Yahweh. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ito po ang ating medyo ano ba ito? Humaba ba? Umikli? Ito ba'y modified, enhanced devotion? Ano po? O enhanced community devotion? O ito ba'y calibrated devotion o extreme devotion? Whatever it be. Iyan ho ang dinala ng Panginoon sa atin debosyon sa umagang ito. At gayon po ay atin pong tunghayan ang mga kapatid natin na kung saan ay magse-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito at konti lamang po yung nakarating sa atin birthday celebrants at wedding anniversary ay wala hong nakarating sa atin. Ano po? Ang mga kapatid na ito na magse-celebrate ng kanilang birthday, ang kapatid na Jane Ualangam Lagitrey, ano po? At gayon din po ang kapatid na Alice
Malongga Galamay mula sa Dasmariñas City, Cavite. At gayon din po ang kapatid na Genevieve Faith Cobilla, na ito ay membro ng Church So Bless, ang church ni Reverend Hiram Pangilinan. Ito mula sa Quezon City, Metro Manila. At gayon din po, isa pa po na magse-celebrate ng birthday sa araw na ito. At ito ang Reverend Joe Berta Santos sa Lugto. Hindi ho Lug 1 o Lug 3, Lug 4, kundi Lug 2. Biro lang po, pastor ba? Ito ho ay nakadistino doon sa, hindi ko alam kung doon pa rin destino niya, sa Palay United Methodist Church. Yan po sa bandang Pampanga. Yan ba'y Florida Blanca ba yan, pastor? Pwede mong i-text yan kung saan nakadestino, kung Palay United Methodist Church ba o kay Florida Blanca, Pampanga. At hindi ko nakalimutan yung messenger at text mo, pastor, na ikaw ay pakibati sa birthday mo at ito na yung dumating ng panahon na birthday mo ngayon. Whether you like it or not, Pastor Jobert Santos Lugto, at gayon din yung mga iba, aawitan ko kayo. Kaya manalangin po tayo. Dakilang Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, nilalapit po namin ang mga kapatid na ito na magse-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito, O Diyos. Saan man sila dako naroroon sa ngayon, talus mo ang kanilang isipan, ang kanilang puso, at gayon din ang damdamin paghahanda ng kanilang pamilya, Panginoon. At umasa kami, O Diyos, na sila po'y inyong pagpalain ng maraming buhay pa, maraming taon na kanilang ise-celebrate pa sa kanilang birthday. At gayon din po na kaakibat ng patuloy na pagtatagumpay ng kanilang buhay, pamilya at ministeryo. At gayon din po na patuloy din na ibuhos mo sa kanila ang mga biyaya na kailangan po nila sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi. Panginoong Diyos, dulutan mo sila ng malusog na pangangatawan at ilayo sa anumang sakuna at anumang virus. Panginoong Diyos, gayon din sila na hindi naming nabanggit at maging sila na magse-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Ito ho, O Diyos, ang aming panalangin sa pangalan mo, Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen sa ating Panginoong Diyos. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday sa inyong lahat. Happy wedding anniversary sa inyong lahat
na nagse-celebrate ng wedding anniversary. Amen sa Panginoon. Kaya mga birthday celebrators and wedding anniversary celebrators, just enjoy life to the fullest under the lordship and saviorship of Jesus Christ, and always remember that outside your life and outside your married life ay magiging walang kabuluhan, sapagkat let your life, let Jesus, God in Jesus Christ, through the power and anointing of the Holy Spirit, be the focal and primordial center of your life and wedded life sa mga magse-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Kaya anuman ang inyong mga handa sa inyong celebration ay just enjoy. Pero huwag po kayong makalimot na magpasalamat, ipanalangin ang mga blessing na yan nakaloob ng Panginoong Diyos sa inyo. Pasensya na ho, hindi po kami makakadalo sa inyong birthday. Pastor Jobert, hindi kami makakadalo sa iyong sa iyong birthday. Alam mo naman na nasa panahon tayo ng ECQ, merong CQ, merong GCQ, at yung iba meron pang lockdown Q, merong calibrated ECQ, at merong at samahan nyo na ng handa ninyo yung barbecue, yung banana Q, kamote Q. Panahon tayo ng mga QQ, ano po. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. Just enjoy your life and your celebration with your loving and supportive family. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At gayon din po mga kapatid sa Panginoon ay ating pong natunghayan na ang dalawang nagpaabot ng impormasyon. Unang-una, mula kay kapatid na Reverend Luis Cruz, kaklase mo rin ito, no? Reverend Lugto. Ang kanyang ipinabot ay 7:44 kagabi. Mula sa aking misis, Ate Jean, pakisabi kay Bishop na matay na si Dr. Rebelino Pablo now lang po. At gayon din mula kay Reverend Dr. Jimmy Sembrano, ano po? At ang kaniyang ipinarating din na information related din dyan, Bishop Lito, sumakabilang buhay na si D.S. Reverend Rebelino Pablo. Mga 7:30 ng kagabi, nasa Wesleyan Medical Center, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Yan po ang nakarating sa ating impormasyon. Maraming salamat Reverend Dr. Jimmy Sembrano at gayon din kay Reverend Luis Cruz for that information sa kamanggagawa natin. Alam niyo marami na destinohan itong si Reverend Pablo ng mga malalaking churches. Destino rin sa sa Knox Memorial United Methodist Church, gayon din sa Central United Methodist Church. Ewan ko kung pastor na ako noon, no? Kabataan pa ako noon ng Central UMC. At purihin ang Panginoon, di natin alam kung ilang taon na po siya, pero meron na po siyang edad. Meron pa siyang kapatid na pastor eh. Nakalimutan ko lang yung first name niya, Pablo din, ano po. At Diaconesa, yung kanyang asawa. At ating pong ipinaparating sa buong pamilya ng mga Pablo ang atin pong pakikiisang damdamin at panalangin na naway sila po ay patuloy na pagkalooban ng Diyos ng kaaliwan, ng kagalakan, kalakasan at biyaya at pag-asa na nagbumula sa ating Panginoong Diyos kay Kristo Jesus at gayon din ang kanyang banal na Espiritu. Kaya tayo po ay sumandaling manalangin para po sa pamilyang ito.
Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa buhay ng aming kamanggagawang DS Reverend Dr. Rebelino Pablo, na kung saan kagabi ay umuwi na siya sa iyong piling. Salamat po, Diyos, sa kanyang matagumpay, mahabang panahon ng kanyang buhay paglilingkod, ministeryo at pagmimisyon. Bilang pastor, bilang naging leader din at bilang naging professor din ng Wesley Divinity School. Kaya nga po, Diyos, ay amin pong ipinapanalangin ng kanyang bereaved family na sila po'y dulutan mo ng kagalakan, ng kaaliwan, ng kalakasan, blessing, at gayon din ng pag-asa. At umaasa kami, O Diyos, ano man ang pangailangan nila sa mga panahong ito, lalo na panahon ng COVID-19. Ikaw po, O Diyos, ang siyang katugunan. At sa mga kamay mo, O Diyos, aming ipinagtatagubilin ang katawan, ang espiritu at kaluluwa ng aming kamanggagawang Reverend Dr. Rebelino Pablo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon. At as of today, kaninang maaga-maaga, ay atin hong nasumpungan mula sa Department of Health ang total cases sa ngayon, ano po, ay 11,350 sa Pilipinas. At sa buong mundo, 4,239,872. Ito po yung kabuuan ng mga nasawi dahil po sa COVID-19. Pero bago tayo manalangin, ay uminom muna tayong tubig. Ano po? Yan. Napakasarap talaga ng tubig na kaloob ng Panginoon. Ano po? Kaya isama po natin sa panalangin ng mga kapatid na ito. Biruin niyo, umabot na ng mahigit na 4 million. Ano po? Kaya isama natin sa panalangin na silang lahat ay gumaling, makarecover sa COVID-19 na ito at sila po ay dulutan ng Diyos ng maayos na pangangatawan, maayos na kalusugan at patuloy na pagpalain at kasangkapanin ang mga hospitals at gayon din ng mga frontliners na umaasikaso sa kanila. Kaya't manalangin tayo sa mga pagkakataon na ito. Manalangin po tayo ng sabay-sabay. Yes, Lord, Jesus Christ, mahabag po kayo sa napakaraming cases ng COVID-19 na ito ay 4,239,872 sa buong mundo kasama ng Pilipinas. O Diyos, pagalingin po ninyo sila. Makarecover po sila at magkaroon ng maayos, malusog na pangangatawan at hindi na po sana manumbalik ang COVID-19 sa kanila. Salamat po sa mga hospitals, sa mga frontliners na kinakasangkapan nyo, maging sa mga gamot, facilities, medisinas, at mga pagkain at pananalangin. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen sa ating Panginoong Diyos.
At gayon din po na ang total deaths, mga namatay sa Pilipinas ay umabot na po ng 751. Pero sa buong mundo, kasama na sa Pilipinas, 290,390. 290,390 na katao. Kaya ilapit natin sa Diyos ang mga bereaved families. Manalangin po tayo. Yes, Lord Jesus Christ, ipinagkakatiwala po namin sa inyong pangangalaga at pagpapala ang lahat ng mga bereaved families ng bawat namatay dahil sa COVID-19. At sa inyong mga kamay, O Diyos, aming ipinagkakatiwala ang bawat katawan at bawat kaluluwa at espiritu ng mga nangauna na. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, everybody will say, Amen and Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po, meron po tayong total recoveries sa Pilipinas na 2,106. Mas marami kaysa total deaths. At gayon din sa buong mundo, 1,485,134 na total recoveries na mas malayo kaysa doon sa total deaths. Kaya pagpasalamat po natin sa Panginoong Diyos at marami pang gagaling. Ano po? At hindi na magre-recur ang COVID-19 sa kanilang katawan. Kaya tayo po ay sabay-sabay na mananalangin sa ating Panginoong Diyos sa pagkakataon na ito. Yes, Lord, maraming salamat. At inyong pinapakinggan ang bawat panalangin namin. At narito, O Diyos, ang resulta ng lahat ng mga nakarecover mula sa COVID-19. Thank you very much, Lord Jesus. Salamat din sa mga hospital at frontliners. In Jesus' name we pray. Amen and Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po, huwag po tayong magsasawa na ipanalangin ang bansang Pilipinas at lahat ng mga bansa sa mga pangunguna ng bawat tagapanguna at lahat ng bumubuo ng bawat bansa, lalo na sa Pilipinas. At anumang mga precautionary measures na ginagawa magpahanggang sa panahon na ito, ay patuloy po natin ipanalangin na naway magtagumpay ang sama-samang paninindigan natin na bayanihan to heal as one na act in the Philippines. At gayon din sa ibang mga bansa. At ipanalangin natin itong mga panibago na paparating na development na tinatawag na general community quarantine, merong
modified enhanced community quarantine, at meron din yung mga free quarantine na, at meron din yung iba na kung saan ay magkakaiba pa, bagaman napakaraming mga patakaran na lituntunin at mga polisiya na dapat na isaalang-alang kay isama po natin sa panalangin. Higit sa lahat na darating ang panahon na totally ay matatapos, magwawakas at mamamatay na ang COVID-19 na yan. Not only the Philippines but throughout the whole world. At wala nang may impact pa at wala na sanang magiging second wave, third wave, fourth wave, wala na po sana yan. Kaya manalangin tayo sa Diyos ng taimtim. Manalangin po tayo. Yes, Lord Jesus Christ, have mercy upon all nations throughout the whole world. Please, O God, heal every nation, every individual created being, every family, every barangay, every cities, municipalities, and provinces, at gayon din sa national na level, Panginoong Diyos. In the name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin at inuulit po namin, O Diyos, na naway darating sa madaling panahon na matatapos na. Mawawakasan na at mamamatay na itong COVID-19 na ito, na kung saan ay humahawa at pumapatay. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Gayun din po, isama natin sa panalangin. Ano po? Ang lahat ng mga nawalan ng hanap buhay. Mula doon sa mga poorest of the poor, mga marginalized people, at gayon din yung sila na nasa middle class, at gayon din sa mga iba't ibang mga negosyo na may dumating yung panahon na mag-normalize, na matugunan lahat po ng pangangailangan. Alam ko na kahit po kayo, affected din. Kaya isama natin sa panalangin na makabangon tayo mula sa kahirapan at mula sa kawalang hanap buhay, at malagpasan natin ito. Gayon din isama natin, lahat po ng mga eskwelahan, na kung saan meron na tayong narinig na mag-o-open ang classes pagdating ng August 24 this year. Kaya isama po natin lahat ng mga paaralan. Yan man ay pribada, yan man ay religious, yan man ay mapagobyerno, na tulungan at gabayan ng Diyos lahat po ng mga eskwelahan. Lahat ng mga nanunungkulan at mga estudyante, mga magulang, at gayon din ang mga teachers. Manalangin po tayo ng sabay-sabay.
Yes, Lord Jesus Christ, salamat po at inyong pinakinggan ang aming prayer request, mga panalangin. At inyo nawang tugunin. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Amen at amen sa Panginoon. At gayon din po ay isama natin sa panalangin lahat ng mga churches, lahat ng mga church workers. Ano man posisyon meron ng mga church workers. Lahat ng mga church members and families, regardless of denominational affiliation. Ano po? Panalangin natin lahat sapagkat ang church ay sa kabuuan ay nag-iisang katawan ng Panginoon. Bagaman marami hong mga pangapangalan, pero lahat yan ay nasa ilalim ng lordship, headship, and saviorship of God in Jesus Christ. Kaya marami din mga manggagawa na nangangailangan ng ayuda. Ano po? Marami din mga members na nawalan ng trabaho. Kaya isama po natin sa panalangin. Kaya yung laging sinasabi ko po na sa tuwing meron tayong midweek service at gayon din ng pananambahan tuwing linggo sa loob ng ating mga tahanan. Ano po? Kung meron tayong live streaming o kung wala man, ay huwag po natin sanang kalilimutan yung pagkakaloob ng ating offering, yung ating mga ikapo. At ang mga kaloob na yan ay dadalhin natin sa church. Meron tayong church treasurer, church na kung saan ay doon po tayo talaga namang kaanib. Ano po? Kaya huwag niyo pong dadalhin sa akin yan. Sa church, ano po, na kung saan ay membro po tayo. Nang sa ngayon ay matugunan pa rin yung mga basic utility expenses ng church katulad ng tubig, ng Meralco, yung iba mayroong wifi, yung iba naman wala pero mayroong pamaypay, at gayon din at yung iba mayroong janitor, bayaran din yun na po, at yung iba naman ay merong mga manggagawa na mga pastor, missionary, at yung iba ay merong sinusuportaan within the district, region o annual conference at maging sa national, ay patuloy po tayo na pa rin na maghahandog at dadalhin po natin para sa ganon ay matugunan pa rin yung iba't ibang pangailangan ng church na kung saan ay doon po tayo membro. Kaya yan po ang pakiusap ng Ride On Ministry sa anumang denominasyon o Christian fellowship, anumang tawag sa ating church, gawin pa rin natin para magpatuloy yung blessing ng Panginoon sa ating church. Kaya isama po natin ang kabuuan ng church. All churches, all church workers, all church lay leaders, and church members and families. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, alam na alam po namin na minamahal mo ang iyong katawan sa kabuuan. Anumang denominasyon kami kabilang, O Diyos, ang pinakamahalaga, merong kaming iisang Diyos na buhay.
na nahayag sa pamagitan mo, Hesu Kristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Na walang likat ang iyong patnugot at revelasyon at probisyon sa aming mga buhay, sa bawat church, bawat church worker, bawat kaanib at mga bawat leader laiko. Hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Alam mo, Diyos, na nahihirapan din ang iyong katawan, Panginoong Diyos. Sabagkat hindi po katulad dati na malaya kaming nakakalabas at nagdadaos ng aming mga misyon, ministeryo, mga proyekto at mga pananambahan. Pero dahil nga sa COVID-19 na ito, limitado lahat. At maging ang pinansya, limitado rin. Kaya Panginoong Diyos, dalangin po namin. Nakatulad po ng iyong panalangin, ayon doon sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 17, ang pinakamahabang panalangin mo, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoon, na palakasin mo at patatagin ang lahat ng mga churches, lahat ng mga church workers, lahat po ng mga church members and families, at lahat po ng mga lay leaders, Panginoon, sa buong mundong ito, sa bawat sulok. At nakikiusap kami, O Diyos, na sa kalagitnaan ng kahirapan, iyo pa rin sanang padaluyin ang iyong biyaya, ang iyong pamatnugot at pag-iingat, at makapangyayari pa rin ang iyong kalooban at hindi po ang sa amin. Sa pangalan mo, Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. Ngayon ho, this is indeed the proper time for us to bring together our personal and family prayer requests, whatever it be. It's between you and God, vis-a-vis. Ang nakakaalam. Kaya lumapit tayo sa Diyos upang dalhin po natin sa Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming personal at family prayer requests. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Would you say amen to sa ating Panginoon? Uminom tayo ng tubig, ano po? Ayan, purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At let us continue to pray and intercede by joining with me in singing this song. Alam kong may magagawa ang Diyos. Naniniwala ho ba kayo dyan na alam natin na mayroong magagawang Diyos? Na napakahalaga na ang makasama ay ang Diyos. At gayon din na merong magandang mangyayari sa atin. Alam kong may magagawa ang Diyos
Alam kong may magagawa ang Diyos kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ako'y lalapitan Kanya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan Kanya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Jesus. Amen sa ating Panginoong Diyos. Napakagandang awitin na ito. Na tatlong klase ng kanta. Pero pinag-isa at napakaganda yung talaga namang awit na ito na patuloy na nagbibigay sa atin ng challenge. Kumusta ho ba kayo mga kapatid, mga ka-ride on sa ating Panginoong Hesukristo? Kumusta ho ba ang nakaraang araw ninyo? At gayon din ang buong magdamag. Kayo ho ba'y nakatulog ng maaliwalas, maayos, sa gitna ng napakainit ng panahon? Napakainit po. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Kanina lang maaga nagigising ako alas 4 ng umaga. At meron pakiusap ang aking misis na kung saan ay
lilinisin ko raw yung bubong, ano po? At lalo na yung gutter na kung saan ay may mga debris, ano po? At meron pa rin debris ng asphalts at mga dahon at iba pa. Kaya nga naman iyan ay aking nilinis at purihin ng Diyos at akin namang natapos ng siguro mga alas 8 ng umaga, nakapagpahinga ng konti at pagkatapos magpahinga ay naligo, pagkatapos ay okay na yung ating ride-on ministry. At dahil nga yung kautusan ng aking misis ay kinakailangan po yung pagsunod, ano po? Lalo na kung misis natin yung nag-uutos, kailangan na sundin po natin. Pero maganda naman yung kanyang rason sapagkat meron napipintong pagdating ng bagyo. At di natin alam kung yan ay makapipinsala. Kaya yun naman ang kanyang pinaka-reason. Kaya naglinis ako. At mamayang hapon naman, pagdating na siguro mga alas 4 ng hapon, pag hindi na mainit, ay magpuputol naman ako ng kahoy ng ipil-ipil sa bandang likod sapagkat yung mga dahon noon, yung mga bunga noon, ay yun po ang pumupunta doon sa gutter. Ano po, kaya puputulin kayo at magikiusap ako sa 2 puno ng ipil-ipil na sabihin ko, sorry sa inyo, pero kailangan ko kayong putulin. At upang sa ganon ay yung mga bunga ninyo at dahon ninyo ay hindi po maging dahilan para magbara yung gutter. Pero tutubo pa rin pa naman po iyon. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos at least sa araw-araw meron po tayong pinagkakabalan po, no? At purihin din po ang Panginoon sapagkat nakapag-harvest din ako ng aking tanim ng mga gabi at gayon din po yung bunga ng papaya. Ano po? Kaya 3 pa lang yung aking na-harvest na bunga ng papaya pero binibilang ko meron pang natira na mahigit na 10 na papaya. Kaya whether you like it or not ay pipitasin kita kapag kailangan na kita at napakasarap kaya yung tinola na merong papaya, di po ba? Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat sa mga ganitong panahon ay pinuprovide ng Panginoon yung ating mga pangailangan. At ganun pa man mga kapatid at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos ay ating pong tugaygayan ng bawat komento ng mga kapatid natin nakapag-ambag o nakapagpaabot ng kanilang mahalagang mga comment at purihin po natin ang Diyos. At kaya atin pong basahin ng isa-isa at purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at kasama po natin ang kapatid na Reverend Luis Cruz ng Bethany Methodist Church ng Hermosa, Bataan at ang kaniyang comment po ay good morning Bishop and family. More blessings sa Ride-On Ministry. Good morning din at God bless sa Cruz family and your ministry. At gayon din mula kay kapatid na Minerva de la Cruz. Ang kanyang comment ay hello po, a blessed day everyone. Yan po ay pagbati sa lahat sa atin. Thank you very much. God bless de la Cruz family and your ministry at gayon din sa lugar ninyo. At gayon din ang ating mayor, ano po? Kapatid na Mirna Mayor o Mayor Mehala, ano po? Ang kanyang comment ay blessed morning everyone, especially to Bishop Lito Tangonan and family. Good morning, good God continuously bless us with the 2 emoji images, ano? At good morning din. Thank you very much at God bless Mayor, Mehala, family, wherever you are in this world. Pagpalain kayo lahat ng ating Panginoong Diyos. Added comment from Reverend Luisa Cruz. God bless your ministry, Bishop Litangonan and family. More blessings. Thank you very much.
God bless likewise your ministry dyan sa Bataan. At gayon din kay Pastora Nimpa para sa Bakon ng Limay, Bataan. Ang kanyang comment ay, "Good morning Bishop Lito, I'm riding on your episode 45. God bless." Thank you very much that you are always welcome to ride on with incoming episodes. Kaya thank you very much Pastora Nimpa, and God bless para sa Bakon na family and your ministry. At gayon din mula kay Deaconess Jackie Biernes. Good evening, ibig sabihin ay gabi sa kanila. Praising God with you from New Jersey City, dyan sa New Jersey. Kaya purihin natin ang ating Panginoon at good evening din sa inyo dyan at God bless sa Biernes family. At we continue to praise God wherever we are in every part of this globe. Ay walang makapipigil sa atin sa patuloy natin na pag-pray at pag-praise and worship sa ating Panginoon. Kaya shout out to all of you dyan, na mga Pilipinos at gayon din sa lahat pa na mamamayan dyan sa New Jersey. At sana po ay katulad ng ating mga panalangin, matapos na rin yung COVID-19 dyan sa New Jersey and New York at sa buong Estados Unidos, sapagkat parang USA ang pinakamaraming cases, ano po? At gayon din po, at God bless Biernes family. At gayon din po mula kay kapatid na Nehemias Orpiada. Ang kanyang comment ay Amen with the one immediate prayer. Thank you very much. God bless Orpido family and your ministry. Wherever you are, the Lord be with you all. At gayon din mula sa ating birthday celebrator, Reverend Joe Bert Santos Lugto. Amen sa ating Panginoon ang kanyang comment. Amen sa Diyos at God bless Santos Lugto family and your ministry at enjoy your birthday celebration. Ano po? At gayon din mula kay Regional Bishop Roger Marquez ng Palawan Methodist Regional Conference. Ang kanyang comment ay Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din God bless Marquez family and your ministry and leadership in the entire scope of Palawan Methodist Regional Conference with how many districts? Four districts including Calamianes Island. At regards to all of you dyan, mga workers, mga churches, mission churches, at gayon din yung mga members natin dyan. Baka kaingat tayo, Regional Bishop Roger. At gayon din mula kay kapatid na Joy de la Cruz dyan sa bandang Hermosa, Bataan. Bethany Methodist Church is watching. Thank you very much. God bless de la Cruz family and your ministry. Malapit ng pasukan at God bless. At gayon din mula kay kapatid na Carmelita Capulin ng BEPS Methodist Church. Diyan po sa Maribeles, Bataan. Watching now. God bless riders. Yan po ay para po sa bati sa atin yung kanyang greetings at thank you very much. God bless Kapuli family. At gayon din po mula kay Sister Betty Jane Usalia Bersosa. Mula dyan sa Ilagan City, Isabela. Good morning Bishop and Ate Jean. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Pre-request ko po ay isama sa panalangin ng pamilya ni DSE Reverend David Bunwan sa pagpanaw ng kanyang ate, Mrs. Lydia Bunwan Sabio. Maraming salamat Bishop. Patuloy tayong pagpalain at iingatan ng Diyos. Mabuhay ang inyong ministeryo. Tayo po ay manalangin. At bago tayo manalangin ay amin pong ipinapaabot po natin ang ating pakikiisang damdamin at panalangin sa buong pamilya ng mga Bunwan at gayon din ng Sabio sa pagpanaw ng ate ng ating DSE Reverend David Bunwan na si DSM David Bunwan, ang kapatid na Mrs. Lydia Bunwan Sabio.
At kaaliwan ng Diyos para ho sa kanyang bereaved family. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, aming Ama, aming pong sinasamo sa panalangin ng buong pamilya ng Bunuan at Sabio sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay, ang kapatid na Lydia Bunuan Sabio. At umaasa kami, Panginoong Diyos, na inyong pong dulutan ng kaaliwan, kalakasan, pag-asa at biyaya ang buong pamilya ng Bunuan at Sabio, Panginoon, sa mga panahon na ito ng kanilang pangungulida. At umaasa kami, O Diyos, na Ikaw po ang siyang magpaabot sa kanila ng blessing at ng iyong pagkikisa sa mga panahon na ito. At sa banal na kamay mo, Panginoong Diyos, ay aming pinagkakatiwala ang katawan ng Espiritu at gayon din ang kaluluwa ng aming kapatid na Lydia Bunuan na Sabio. In the mighty name of Jesus, Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. Thank you very much for that info and greetings, Sister Betty Jane Osalia Bersosa. God bless Osalia Bersosa. Regards to your family. At gayon din mula kay Reverend Rodel Serrano ng Luke 418 na Methodist Church. Ang diyan sa Caloocan City, ang kanyang comment ay Amen, Shalom. Amen sa ating Panginoong Diyos. God bless Serrano family and your ministry at gayon din ng church diyan sa Luke 418 na Methodist Church. At gayon din mula sa ating kapatid na Sister Leonora Dato ng Capitol Methodist Church, yan po sa City of Balanga, Bataan. Ang kanyang comment ay watching and listening po. Maraming salamat at God bless Dato family and your ministry. At gayon din mula sa ating kapatid na Olivia Bueno, yan po sa Agoho Methodist Church, Agoho, Kabanggan, Sambales. Amen and God bless po. Amen sa Panginoon. God bless din po Bueno family at regards to all of you dyan sa Kabanggan, Sambales. At gayon din po mula kay Reverend Dr. Jimmy Sembrano ng Mount Pisgah United Methodist Church dito po sa City of Bacoor, Cavite. Ang kanyang comment ay watching. Thank you very much. At God bless Sembrano family and your ministry. At gayon din po mula kay kapatid na Teresita de Guzman ng Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan. I'm watching. Thank you very much. God bless. Amen po. Amen at amen. At God bless the Guzman family and your ministry. At gayon din mula kay Pastor Christian Calderon ng AIM Dinalipihan, Bataan. Ang kanyang comment ay God bless po Bishop. Thank you very much at God bless Calderon family and your ministry. At gayon din yung church natin dyan. At gayon din ang kapatid na Leonora Mirales is watching. Thank you very much. God bless Mirales family and including your ministry and your place. At gayon din mula kay kapatid na Nitz Nicolas, ang aking dating AA nung tayo po'y obispo sa the United Methodist Church sa ilalim po ng Manila Episcopal Area. Kasama po natin ngayon. Thank you very much, Sister Nitz Nicolas. At yan po ay from Quezon City. Ang kanyang comment ay, Bishop, we truly thank God for this wonderful virtual ministry. More power po. God bless po. Thank you very much. At God bless din Nicolas family and your ministry. Regards to your children. At gayon din sa mga kasama nyo sa pamilya, pakaiingat kayo. At gayon din ang kapatid na added comment from Sister Leonora Mirales. Ang kanyang comment ay ito from Bataan din. Thanks, God bless watching and thanking prayer with you. Thank you very much at welcome. God bless Mirales family. At gayon din po ang kapatid na Fe Tangonan Bernil, ang aking kamag-anak diyan po sa bandang Kabakan, North Cotabato, Mindanao. Si kapatid na Fe Tangonan Bernil is watching. Thank you very much. Watching po, yes. Thank you very much. At God bless sa Tangonan Bernil family. At regards to all of you Tangonans dyan sa bandang Mindanao.
At regards din kay Dr. Naomi Tangonan, ano ba? At gayon din kay kapatid na Nicanor Espejo diyan sa Amadeo, Cavite. Ang kanyang comment ay Blessed Morning Bishop. Thank you very much at God bless Espejo family and your ministry. At gayon din mula kay kapatid na Marina Caming Petilo. Ang kanyang comment ay Amen Bishop. Amen. Praise the Lord. Yan po ay mula sa Tunisia, Cyprus, ano po, sa ibang bansa. At shout out to all of you dyan ng mga Pilipinos, mga OFWs. At ingatan kayo at pagpalain lagi ng ating Panginoon. At gayon din ng comment from Reverend Leonardo Cabrera Balot ng Bataan. Maraming salamat po, Bishop, sa mga prayer. God bless you and your family. Welcome at maraming salamat din, Pastor Leonardo. God bless Cabrera Balot family and your ministry dyan sa Bataan at gayon din sa better half and loving wife mo na nandun sa Calawag, Quezon. Si Diaconal Minister. Pero sana ba yung pangalan niya? Balot. Kaya ingat kayo lagi, pagpalay ng ating Panginoon. Another comment from Sister Fe Tangonan Bernil. Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. God bless. Tangonan Bernil family. At gayon din mula kay Deaconess Rachel Fulong. Diyan sa bandang Dubai. Ang kanyang comment ay good morning po. Good morning din. Let's continue to pray na matapos na ang virus na ito. We thank God in spite of the virus, we can continue our ministry through worship and virtual worship and Bible study. God bless po sa inyong lahat. Yan, maraming salamat sa comment na yan at purihin natin ang Diyos at God bless Fulong family and all the OFWs at gayon din sa lugar sa Dubai. Nakaingatan ng ating Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, we pray, intercede for the forthcoming total elimination and end of this COVID-19, not only in the Philippines but in every nation throughout the whole world. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and pray. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos. Kapatid na Diaconessa Rachel, kumusta ka dyan? Ano? Pagpalain kayo ng Panginoon. At gayon din mula kay kapatid na Artemio Gandesa. Ang kanyang comment ay watching from Vancouver, Canada. Thank you very much at Brother Artemio at God bless Gandesa family and your ministry at shout out to all of you dyan ng mga Filipinos dyan sa Canada at ingatan kayo ng ating Panginoon at maging safe kayo at protektado nitong virus na ito at kayo din sa Canada ay makalaya kayo sa COVID-19 na ito. At gayon din mula kay kapatid na Feli Lorenzo, ang kanyang comment ay Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. At God bless Lorenzo family and your place and ministry. At gayon din mula kay kapatid na Teresita de Guzman, added comment is watching. Thank you very much. God bless the Guzman family and family. At God bless you dyan sa bandang Hermosa, Bataan. Kaya pinupuri po natin ang ating Panginoon at meron pong humabol pa na nag-comment ang kapatid. Ito ay kamag-anak natin to, si John Joffrey Tangonan Gerlan Reyes. At kailan lang ay nag-celebrate siya ng kanyang birthday. Happy birthday ulit. Nung birthday mo ay binati ka namin dito sa Ride On Ministry is watching. Sabi niya, thank you very much at God bless you, Tangonan Gerlan Reyes family. At regards to all of you, pakaiingat kayo. At gayon din sa ating mga kapatid na kung saan ay hindi po nagkaroon ng pagkakataon na sila po ay makapagpaabot ng kanilang comment, pero nakasama natin sa ating episode 45 ng Ride On Ministry, katulad po ng
Reverend Simeon Labasan Arsiaga ng the United Methodist Church somewhere in Tarlac. Ano po? At gayon din po ang Sister Corazon Navarro from Capitol Methodist Church, City of Balanga, Bataan. At gayon din po ang kapatid na Merly Abitong, dyan din po sa bandang Bataan. At gayon din po ang kapatid na Rizeli Vicente, dyan po sa United States of America. At gayon din po ang Deaconess Jaja May Mote, dyan po sa Trinity Methodist Church sa Punturin City of Novaliches, Metro Manila. At gayon din po ang Reverend Edmar Sugitan, dyan po sa Bayumbong Nueva Vizcaya ng United Methodist Church. At gayon din po ang kapatid na Sister Oma Inyang Torres Cruz from Bethel Methodist Church, yan po sa Dinlupihang Bataan. At gayon din po ang Reverend Alexander Bacon, yan sa Limay, Bataan. At gayon din po ang kapatid na Delphine Amgao, dyan po sa AIM ng Luacan Dinlupihan, Bataan. At gayon din ang kapatid na Kerosene Shalom di Tangonan at si Tintin Kaming. At gayon din po ang kapatid na Reverend May Rose Rodriguez Tandayo, dyan po sa bandang San Jose del Monte City, Bulacan. At gayon din dyan sa Punturin Methodist Church sa Kakarong, Pandi, Bulacan. At gayon din ay nakasama din natin ang ating kapatid na Federico Villegas sa Cruz. At ang kanyang comment ay Amen sa Panginoon from Bataan. Kaya God bless Villegas Cruz family and your ministry. Regards to all of you dyan. At pakaiingat kayo sa araw-araw at maging sa tuwit-wina. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at gayon din ay i-recognize din natin ang ating kapatid na Reverend Abet Belyesa Endon ng God's Heart Ambition Methodist Church dyan po sa Halahala, Rizal. God bless you and your family at gayon din yung ministry nyo. At kayo po na mga nabanggit na mga pangalan at gayon din yung mga incoming likers, commentors at followers ng page na ito at gayon din sa inyong pag-share sa bawat episode ay maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy po kayo na pagpalain ng ating Panginoong Diyos at magpatuloy po tayo na kung saan ay talaga naman naglilingkod tayo sa ating Panginoon, kaya tanggapin natin ng blessing ng ating Panginoon. At ngayon tanggapin natin ang mabiyayang pagpapala ng Diyos Ama, gayon din ang kaniyang pagliligtas sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo at ang pagkikipisan ng banal na Espiritu sumaatin lahat mula ngayon at magpakilanman. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat. To God be the glory at patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon at i-enjoy ninyo ang buong maghapon na ito sa ating pananghalian, sa ating gagawin sa buong maghapon at gayon din sa dinner at gayon din sa ating pagtulog at hanggang sa magkita kay Tatay muli alas 9 ng umaga bukas. Kaya purihin natin ang ating Panginoon at napakarami kasi yung mga information patungkol doon sa GCQ, ECQ, ECQ at iba pa ay pakibasa po yung ulat ng ating ng spokesperson ng ating presidente at gayon din yung report ng interagency task force ng ating pamahalaan at meron pang mga revision na magagawa dyan bago dumating yung katapusan ng May 15 sapagat ang simulan ng mga panibago ay itong 16 ng Mayo. Kaya magipag-ugnayan tayo sa mga legit na informations na makatulong sa atin para sa kanon ay magiging gabay po natin ang mga iyan sapagkat napakahalaga na tayo po'y
tumutupad. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. Kasama din natin ang kapatid na Rosalinda Henner ng United Methodist Church yan sa Sinang, Cavite. At God bless Henner family. Nakita ko yung picture ninyo at gayon din yung comment ninyo na is watching. At gayon din ang Pastor Teddy Carlit ng Pansol Methodist Church sa Pansol, Diliman, Quezon City. At God bless your family at gayon din yung ministry nyo sa church na yan. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo. Isang bagay hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo magkaisa. Ang suliranin dagling mapaparam at may bagong buhay. Magagawa natin ang lahat ng utos ng Enhanced Community Quarantine ng General Enhanced Community Quarantine. Ng Modified Enhanced Community Quarantine. Isang bagay hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo magkaisa. Ang COVID-19 dagling mapaparam at may bagong buhay. Kaya nga ho, abangan natin ang panibagong buhay, ang bagong simulain ng buhay at panibagong pag-asa ng buhay at panibagong talaga namang pagpapasimula ng buhay nito beyond this COVID-19. Kaya pakaingat po tayo. God bless. At purihin natin ang Diyos. Dagdagan po natin ng ngiti, ng tawa ang buong maghapon na ito. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon. Bye-bye.